pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat na kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Lukas 33:14-16. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na aking tutuparin ang mabuting bagay na aking sinabi tungkol sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Huda. Sa mga araw at panahong iyon, aking pasisibulin para kay David ang isang matuwid na sanga, at siya'y maggagawad ng katarungan at katuwiran sa lupain. Sa mga araw na iyon ay maliligtas ang Huda at ang Jerusalem at maninirahang tiwasay. At ito ang pangalan na itatawag sa kanya, ang Panginoon ay ating katuwiran. Paano magiging matuwid? Walang sino man ang may kakayahan na maging matuwid sa harap ng Diyos. Ngunit posibleng maging matuwid dahil ang Diyos ang gumawa upang ang makasalanan ay maging matuwid. Ipinangako niya na siya ang magpapasibol mula kay David ng isang matuwid na sanga. Ito ay natupad nang ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at inialay ang kanyang buhay bilang handog na kahalili natin para mapatawad ang ating kasalanan. Siya ay hindi nagkasala, ngunit para sa ating kapakanan, siya ay ginawa ng Ama na kasalanan upang sa Kanya tayo ay maging katuwiran ng Diyos. Awit 25:7-10. Huwag mong alalahanin ang mga kasalanan ng aking kabataan, ni ang aking mga pagsuway. Ayon sa iyong wagas na pag-ibig ay alalahanin mo ako, O Diyos, alang-alang sa iyong kabutihan. Ang Panginoon ay mabuti at makatarungan, kaya't tinuturuan niya ang mga makasalanan tungkol sa daan. Pinapatnubayan niya ang mapagpakumbaba tungkol sa katuwiran at itinuturo sa mapagpakumbaba ang kanyang daan. Lahat ng landas ng Panginoon ay wagas na pag-ibig at katapatan para sa mga nag-iingat ng kanyang mga patotoo at kanyang tipan. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, ang Panginoong Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Tanging sa pamamagitan niya na nag-alay ng kanyang dugo, kung kaya tayo ay inaring matuwid ng Ama. Noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong si Kristo ay namatay para sa atin noong tayo'y mga makasalanan pa. Tayo ngayon ay itinuturing ng Diyos na ganap o matuwid dahil sa dugo ni Kristo. Ang Diyos ay hindi nagalit sa atin. Unang Tesalonica 3:10-13. Gabit araw ay masikap naming idinadalangin na makita namin kayo ng mukhaan at aming maibalik ang anumang kulang sa inyong pananampalataya. Ngayon patnubayan nawa ng ating Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesus ang aming paglalakbay patungo sa inyo. At naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Patibayin nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan sa harapan ng ating Diyos at Ama sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Pinababanal. Ang iniligtas at inaring matuwid ng Diyos ay kanyang pinababanal. Hiniling ni Jesus sa Ama, hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan.
Pabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. Ang panalangin ito ay tinugon ng Ama dahil sa dugo ni Jesus. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang sa inyo'y tumatawag, nagagawa rin naman dito. Lucas 21:25 hanggang 28. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa'y magkakaroon ng kahirapan sa mga bansa na nalilito dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Ang mga tao ay manlulupaypay dahil sa takot at mangangamba sa mga bagay na darating sa daigdig, sapagkat ang mga kapangyarihan sa mga langit ay mayayanig. Pagkatapos ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa isang ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, tumigala kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang katubusan ninyo. Ang banal na pag-asa. Ang iniligtas, inaring matuwid at pinababanal ng Diyos ay may banal na pag-asa o blessed hope na hinihintay ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng kasamaan at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. May mga kahirapan, kaguluhan at kapighati ang mangyayari bago magbalik ang Panginoon. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay makikita siya na dumarating na nasa ulap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Ang mga inaring matuwid at pinaging banal ay makakapiling ng Diyos magpakailanman. Malapit na. Ang mga kahirapan, kaguluhan at kapighati ang nagaganap ngayon ay palatandaan na malapit nang magbalik ang Panginoong Hesus. Sinabi niya, kapag nakita ninyong nangyayari ang mga bagay na ito, nalalaman ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Hindi sinabi kung kailan ang eksaktong araw, ngunit ibinili niya, maging handa kayo sa bawat panahon na nananalangin magkaroon kayo ng lakas upang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang makatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Sa pagbabalik ng Panginoon ay makakapiling na natin siya magpakailanman. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay.
Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama. Salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.